Sino mag-aakalang ang maliit na boxing ring? Game-changing para sa isang nangangarap maka-Olympic gold. Yan ang nangyari kay Nesty Petesio na naka-silver na sa Tokyo Olympics and dreaming bigger for Paris. Nakipag-sparring ako habang inaalam ang kanyang Olympic journey. Walang hinto. Hanggat walang ginto. Sa training at sa bawat laban. Yan ang motivation ng Pinoy boxer na si Nesty Petesio. Lalo to one step closer na siya sa inaasam na gold medal sa 2024 Paris Olympics. Ito'y matapos niyang magwagi sa 57 kg category ng World Boxing Qualification Tournament sa Italy early March. Nakalimang laban ako doon, so sobrang hirap talaga siya. Sobrang thankful ako at binigyan ako ulit ni Lord ng chance na makalaro ako sa Olympics. And yun, see you Paris na. Laking Davao si Nesty at 11 years old siya nang mabigyan ng break sa boxing ring. Yan yung unang laban ko sa araw ng Davao. Siyempre may premyo yun. 500, 300 ata. So malaking tulong na yun. Malaking tulong na yun sa pamilya ko. Nung nanalo ako, binigay ko pambiling bigas. Siyempre pamasahin na din namin. First laro ko lalaki. So sobrang swerte ko nga na nanalo ako doon. At 32, ito na ang ikalawang beses na sasalang sa Olympic stage si Nesty. After bagging the silver medal in the 2020 Tokyo Olympics, siya ang unang Pilipinang nagwagi ng Olympic medal sa boxing. Gusto ng coaches ko, Coach Lido, Coach Michel, na mag-focus ako sa power, sa timing. So yun yung kailangan ko. Strength, stamina, speed. Yan daw ang pinakamahalaga sa contact sport na boxing. Sa aking pagsalang sa ring, may pro tip ang ating pambatong boxing champ. Nakita niyo po, naka-gloves po ako. Naka-mitts si Nesty, so siya po yung magte-train sa akin ngayon. Pero kahit naka-mitts yan, Google Pay ako nito. Sure ball yan. Always be ready po. Alerto ka sa taas ng ring kasi anytime pwede mong masalo yung hampas ng coaches mo, yung suntok ng kalaban mo. Job! Yun, pwede. Great. 1, 2. Galing na. Pwede, malakas oh. Job straight hook. Yun. Power. 1, 2. Sabi ko sa'yo, Okay, yun. maging alerto. Muntik ako doon, muntik ako doon. Kita nyo? 1, 2. Oh! Ay! Alerto. 1, 2. Ay! Oh! Ay! Always protect. Always 1, protect. 2. 1, 2. Pasok ko. Nice! Okay na ako. Life made Olympian, sinabihan may power ako, men. Let's go. Di joke. May power mo. There you go mga kapuso, nakilala na natin ang ating Olympian boxer na si Nesty Petesio. Sana po patuloy natin siyang suportahan, pati na rin po ang iba't iba nating Pinoy athletes sa 2024 Paris Olympics. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Ako si Nesty Petesio. Changing the game! Inilabas na ng turistang content creator ang kabuang video ng labis-labis umanong singil sa kanya ng isang tricycle driver sa Maynila. Bazaar. Okay. How much? I like 150. How much? 150. Huh? 150. 250. One people. No, 150. No, wala po. Inilabas ng German content creator na si Sai Jin ang halos 40 minutong anyay uncut video ng pakikipag-usap niya sa tricycle driver. Tugon niya ito sa pagsabi ng driver na siya ang unang nag-alok ng 1,000 pisong pamasahe. Ayon sa content creator, makikita sa video na pinresyohan na siya ng 250 pesos ng tricycle driver bago pa man siya isakay nito. Pagdating sa lugar na bababaan, 1,500 pesos na ang sinabing presyo ng driver. Nagtawaran sila hanggang sa nagkasundo muli sa unang alok na 250 pesos. It's not about the money. It's about the principle. He stole me. He scammed me. I don't have any problem to pay the amount of price, but he tried to scam me. I'm not angry to him because he only tried to survive. Maybe I understand him. I understand him also. But when you are honest,
you will earn more money and you will earn more, you will be more successful in life when you are honest to the people. Don't scam them. Kailangang bakantihin ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI ang sitio Kapihan kasunod ng kanselasyon ng DNR ng kanilang kasunduan dahil sa mga umunoy paglabag. Pagtiyak naman ng DNR makatao ang gagawing pagpapaalis sa mga residente. Nakatutok si Oscar Oida. Dahil daw sa mga samot-saring paglabag sa kasunduan, tuluyan ang kinansela ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement o PAC-BARMA sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ito yung kasunduang nagbigay pahintulot sa grupo para magamit ang lupaing kinaroroonan ng Sitio Kapihan na nasa loob ng isang protected area sa Surigao del Norte. Ang SBSI ang grupong inireklamo dahil sa umunoy sa pilitang pagpapakasal at pang-aabuso sa mga batang miyembro nito. Ayon sa DNR, maraming paglabag ang SBSI sa paggamit ng lupain. Marami doon ang mga construction na hindi naaayon sa Protected Area Management Plan. At as early as 2019, nakaka-monitor na tayo ng mga illegal structure dyan. Yung radio station, meron pa nga diyang, meron pa nga diyang gymnasium, may wave pool pa. Pinaalala na natin sa kanila yan na bawal po yan, wala yan sa Protected Area Management Plan. Dahil sa kanselasyon ng kasunduan, kailangan ng bakantihin ng grupo ang Sitio Kapihan. Pagtitiyak ni DNR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga, dahan-dahan at magiging makatao ang gagawing proseso ng pagpapaalis sa mga residente. We are just doing this because we recognize na may social issue talaga po dito in this community. And there are allegations, I said earlier, of criminal activities which we need to also address by putting a stop to having people in one area na kasakasama po sila lahat with those who could be part of the perpetration of these alleged crimes. Yun daw talagang walang malilipatan. Hinahanapan na raw sila ng DNR ng lugar sa labas ng protected area. Napapatayuan naman ng bahay ng local government. We've identified as a small area for possible housing settlement at kasama po ang provincial government dito in providing the resources to actually construct those homes, no, for those that are in fact tenured migrants of this area. Kanina, natanggap na raw ng mga opisyal ng SBSI ang cancellation order. Sinusubungan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng SBSI. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi raw dapat madaliin ang pagbabalik ng dating school calendar ayon po kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Sa susunod na taon, matatapos tayo mid-May at sa susunod na taon, matatapos tayo ng April and then balik na tayo sa March. Yan po ay para hindi makompromiso ang pahinga ng mga guro at estudyante. Ang desisyong yan, ayon sa pangalawang Pangulo, bunga ng konsultasyon na ginawa nila mula sa regional hanggang division offices. Inaasahang babalik ang dating school calendar sa 2027. Tila nakaka-high blood na electric bill ang natanggap ng isang residente sa Samal Island sa Davao del Norte. Umabot kasi ito ng mahigit 1 milyong piso para sa buwan ng Abril. Ayon naman sa Northern Davao Electric Cooperative, may pagkakamali lang sa pagbabasa ng kanilang metro. Nasa 1,500 pesos lang daw ang total bill at hindi 1 million pesos. Humingi rin ng paumanhin ang Nordeco sa kanilang customer. Isolated case lang daw ito at hindi intensyon na manloko. Hinihikayat din nila ang publiko na pumunta o tumawag sa kanilang tanggapan kung may problema sa bill para maaksyonan. Sa gitna ng napakainit na panahon, sumiklab ang sunog sa Davao City at sa Cebu. Nabulabog ang mga residente sa isang barangay sa Bukana, Davao City dahil sa makapal at maitim na usok mula po sa apoy. Napula ang sunog matapos ang halos 1 oras. Pero hindi pa pala tapos ang kalbaryo dahil pagsapit ng gabi. Nagkasunog ulit sa ibang bahagi ng kaparehong barangay. Mahigit 200 pamilyang nasunugan. Base sa investigasyon, electrical overloading at napabayaang nakasaksak na electric fan
ang sanhi ng magkahiwalay na sunog. Nasa 70 hektarya ng lupa naman ang apektado ng grass fire sa Oslob, Cebu. Pahirap pa ng pagkapula ng apoy dahil malakas ang hangin. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Lubang naapektuhan ang mga magsasaka sa Benguet nang humagupit ang bagyong Egay noong Hulyo nakaraang taon. Bilang tulong lalo na sa kanilang mga anak, nagpapatayo ang GMA Kapuso Foundation ng mga Kapuso Classrooms sa bayan ng Mangkayan. Taos puso po ang aming pasasalamat sa lahat ng sponsors, donors, partners at volunteers sa proyektong ito. Sa 3 maliliit na silid-aralan na ito, na Dagadag Elementary School sa Mangkayan sa Benguet, 112 mag-aaral mula kinder hanggang grade 6 ang nagsisiksikan. Para magkasya ang mga estudyante, ang mga silid hinati sa 2. Hindi makakonsentrate na mag-aral kasi ang init at walang distansya na sa upuan. Karamihan sa mga nag-aaral sa Dagadag, miyembro ng katutubong na pagsasaka ang pangunahing kabuhayan. Pero gaya ng marami, nangangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan. At para bigyan ng komportableng silid-aralan ang mga mag-aaral, nagpatayo ng Kapuso Classroom ang GMA Kapuso Foundation. Ang mga katutubo nagbayanihan na rin para mapabilis ang pagpapatayo ng classroom. Kabilang na si Leoncio. Yung bayanihan, tulong-tulong kaming mga lahat na kagaya ng ninuno namin na mga lolo, tatay namin. Yun pag may okasyon. Si Lilian naman, toka sa pagluluto ng pagkain para sa ating volunteers. Alam ko na mabigat ang trabaho nila, kaya ito nang maikukontribute namin ng pagluluto, kaya ng paghanda ng merienda nila. Ilang araw na lang, malapit nang magamit ng mga mag-aaral ang Kapuso Classrooms sa Dagadag Elementary School. Nasa 60% accomplishment na tayo ngayon. Yung truss anchorage column, yan yung anchor ng trusses natin sa sa ceiling beam. So talagang naka-integrate yan para hindi talaga liparin kapag malakas yung hangin. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Nitong Marso lang nasagip ang isang batang ayon sa kanyang mga kaanak ay pinaglimos sa panahong nawawala ito. Di tulad niyan, ilan pang kaso ng pagdukot ang hindi pa natututukan. May sapat nga ba tayong batas para tugunan ang ganitong mga kaso? Tutukan sa special report ni Oscar Oida. Halos di na raw natutulog ang inang si Maria Jessica sa araw-araw na paghahanap sa nawawalang 12 anyos niyang anak na si Briel Josue. Sa mga nakakita po sa anak ko, baka po sakaling may nakakuha sa kanya. Sana po napapakain siya ng maayos, naaalagaan siya. Hindi po sana siya napunta sa mga masasamang loob. Tsaka dalangin ko rin po, masoli na siya sa amin. Kasi po matagal na rin siya nawala eh. Noong March 20 pa nawawala si Briel. Nakunan pa siya ng CCTV habang naglalakad palayo sa kanilang lugar sa may barangay 770 Zone 84, lungsod ng Maynila. Naiwan daw noon sa bahay si Briel. Kailangan daw kasi magtrabaho ng kanyang ina. Bagay na matagal-tagal na din naman na daw nilang nakakagawian. May cellphone po talaga siya sa bahay, hindi po siya lumalabas. Kaya lang po kasi walang wifi yun. Kumbaga dina-download lang din po yung mga pinapanood niya na cartoon. Nawalan po ng wifi, siguro po nagsawa na rin sa mga pinapanood niya. Kung saan-saan na raw sila nakarating kakahanap, pero bigo silang makita ang bata. Hanggang po ang nakarating sa mga sa Mindoro natin po, wala po talaga, wala na ako ng lakas ng loob. Siguro yung bata ay nakalayo na po yan talaga dito sa District 5. Hindi na po yan dito. Kasi kung dito lang, nakauwi na yan. Dahil kaming mga chairman, mayroon po kaming GC.
ang pangamba pa umano ng ina ni Brielle. Kasi po may mga nababalitaan po ko ginagamit ng mga sindikato. Yung ganun po, pinapalimos sa daan. Tapos kukunin po yung pera. Ganito raw ang nangyari kay Ali, ang 5 taong gulang na bata mula sa Angeles, Pampanga na nakitang kinuha ng isang lalaki. Makalipas ang ilang araw na paghahanap, natagpuan si Ali sa Novaliches sa Quezon City matapos siyang mamukaan ng mga concerned citizen sa inilabas na ulat ng 24 oras. Ginamit niya talaga yung bata para mamalimos, magkapera siya. Hindi ko alam ano pa susunod niyang gagawin. Kaya hindi po pwedeng hindi siya mananagot. Kukulungan niyo po siya? Pakukulong ko po siya talaga. Ang DSWD aminadong naaalarma sa mga insidenteng gaya nito. Of course, nababahala kami. Being the agency that is lead in social protection, nababahala ang DSWD sa mga reports na may mga bata na nagagamit para maglimos o gumawa ng mga activities that are unang-una detrimental to their growth and development. Ayon sa Council for the Welfare of Children, walang sapat na datos patungkol sa mga batang dinudukot at pinagpapalimos sa lansangan. Kung pagbabasihan ang impormasyon mula sa PNP-NCRPO na nasa Freedom of Information website, mayroon lamang nakatalang 47 kaso ng mga batang nawawala. Hindi malinaw kung mas marami ang hindi naiuulat. Isa sigurong reason kung bakit walang masyadong data kung ilan yung mga batang trafficked at pinagpapalimos. Dahil siguro maaring nakakommingle din yan sa iba't ibang krimen na napagsasadlakan ng bata. Kasi ang bata po kasi, pag yan ay traffic, pwede yang i-traffic for purposes of child labor, sexual exploitation, whether online and offline. Saka pwede rin parang kung ano-anong klaseng exploitation pa, na maaring kasama na kasi dyan yung pagpapalimos. So maaring yan ay na-lump together and na-confuse na doon sa iba't ibang klaseng violence against children na ginagawa sa mga bata. Pero giit ng CWC, may sapat naman daw tayong mga batas at puspusan din ang mga operasyon ng iba't ibang law enforcement agencies para mapanagot ang mga nang-aabuso sa mga kabataan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Sugatan matapos saksakin ng kanyang kapatid ng isang lalaking senior citizen sa Higmoto, Catanduanes. Sa investigasyon ng pulisya, nagiinuman sa loob ng bahay ang biktima at kanyang mga kaibigan nang biglang pumasok ang suspect at saka siya inundayan ng saksak gamit ang itak. Agad tumawag ng pulis sa mga kasama ng biktima at naaresto ang suspect. Nasa ospital naman ang biktima. Matagal nang manong may away sa lupa ang magkapatid. Sprinkler sa bubong at kumot sa kisame? Ilang diskarte lang yan ng mga Pinoy ngayong tag-init. Mungkahi naman ng ilang mambabatas, heat break, pati leave para sa mga manggagawa. Nakatutok si Rafi Tima. Basa ang bubong pero hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa sprinkler na sa halip na pandilig halaman ay ikinabit na isang welder sa bubong ng kanilang bahay. At presto, ang matinding init ng yero sa katanghalian at maging paligid ng kanilang bahay nabawasan. Hindi umabot ng 1,000. Siguro, estimate ko siguro mga 800 lang siguro, wala pa. Kumpara nung wala pa ito, mas komportable na rin ang pagluluto ni Mrs. para sa negosyong kakanin. At ang kanilang anak, mas nakakapag-concentrate sa pag-aaral sa module. Parang epektibo naman. Okay naman sa pakiramdam. Si Rachel naman, kumot sa kisame ang panlaban sa matinding init. Kahit todo na raw kasi ang electric fan, mainit pa rin ang buga ng hangin. Opo, effective po. Halos nakakatulog po kami. Kanya-kanyang diskarte na nga ang mga kababayan natin dahil may mga naitatala pa ring danger level ng heat index o damang init. Pinakamataas ngayong araw ang 44 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan at Bacnotan sa La Union. Para di mauwi sa heat stroke, payo ng Health Department ang regular na pag-inom ng tubig at pag-iwas sa pagbabad sa init. So yun lalabas yung mga heat illness, dehydration ng umpisa, tapos cramps, fatigue, tapos tuloy-tuloy sa heat stroke. So the key is at all the stages kailangan ma-prevent mo. Panawagan naman ng Gabriela Party List, mandatory heat breaks para sa mga manggagawa. Habang si Senador Jingo Estrada nanawagan sa mga kumpanya na maging maluwag sa pagbibigay ng leave sa kanilang mga empleyado sa gitna ng nararanasang mainit na panahon.
pagtitiyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos, sisiguruhin nilang matugunan ang individual na pangangailangan ng bawat probinsyang apektado ng matinding init at ng El Nino. We look at them by area. Hindi ito iba-iba ang problema sa bawat lugar. Hindi naman pwedeng shotgun lang one size fits all, no? Pagmatagalan na nga daw ang problema ng painit na panahon dahil sa global warming dulot ng climate change. Ang mga panandaliang solusyon, pasasan pa't hindi na rin magiging epektibo. Pero may isang paraan na matagal ng subok pero hindi gaanong nagagawa, ang pagtatanim ng puno at ang paglimita sa pagputol sa mga ito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pambihirang biyaya ng dagat ang natanggap ng ilang tagapasukin sa Ilocos Norte. Nalambat kasi ng ilang mangingisda doon ang sangkaterbang isdang monamon o dilis. Ikinatuwa ito ng mga residente na ginawang kilahuin o bagoong na monamon. Nagkakahalaga ng 200 piso ang kada kilo ng monamon at dinumog, syempre, ng mga mamimili. What's up, madlang kapuso? Kitang-kita ang mainit na pag-welcome sa It's Showtime sa Kapuso Network dahil sa panalong ratings at pag-trend nito online. Kaya naman ang hosts, extra grateful. Yan ang chika ni Aubrey Carampen. What's up, what's up, what's up, what's up? Madlang Kapuso! History has been made, madlang kapuso, sa pag-arangkada sa GMA ng bagong habit sa pananghalian. This is definitely our show and our time. It's showtime. Opo, hindi po kayo nagkakamali. Showtime po ito. At day 2 na namin dito sa GMA! At sa kanilang ikalawang araw sa GMA, lubos na nagpasalamat ang hosts sa pangunguna ni Uncabogable Superstar Vice Ganda sa milyon-milyong madlang kapuso na tumutok sa kanilang pilot episode. This is no longer a dream, this is a reality. At busog na busog kami sa pagmamahal at suporta na natanggap namin sa inyo, madlang mga kapuso! Makakaasa kayong araw-araw namin kayong pasasayahin at araw-araw namin kayong pupusuan. Grabe yung Sabado, yung views natin! Ang daming sumalubong sa atin last Saturday. Ang daming nag-abang. Ang daming nanood. Ang daming nagpaulit-ulit panoorin at saksihan yung historical na ganap nung Saturday. Maraming salamat buong Pilipinas. Ang Ultimate Slayer na episode kasi tinutukan at pinusuan ng madlang kapuso. On air noong Sabado, nakapagtala ito ng 9.6 combined channel rating base sa Nielsen Overnight National Urban Philippines data. Higit sa doble kumpara sa katapat na programa. Nangyari yan sa unang araw na pag-ere ng It's Showtime sa GMA Channel 7, ang most dominant channel sa buong bansa. Sa buong taon ng 2023, ang GMA Channel 7 ay nakapagtala ng 93% overall net reach o projected total na 72 million viewers nationwide. Nayanig sa historical shift. Top trending din ang hashtag Showtime Sanib Puwersa, hashtag Showtime sa GMA at iba pa. Ang saya, asaran at kulitan ng It's Showtime family nagpatuloy pa hanggang sa kanilang kauna-unahang guesting sa nangungunang kapuso game show na Family Feud, kung saan sila mismo ang naglaban-laban. First question, nagharap na ang team leaders na sina Vice Ganda at Ann. Anong song ang karaniwang kinakanta sa birthday party? Pero it's a prank pala para batiin ng happy birthday ang Uncabogable star. Birthday to you. Birthday episode ko pala to. Birthday to you. Oh, thank you! Ang first 2 rounds nakuha ng Team Ann. Pero agad namang bumawi ang Team Vice sa round 3 na tuluyang nagwagi at umabot sa jackpot round. Hindi ba nakuha ang jackpot?
Wagi naman daw ang kanilang Family Feud experience. Ang saya, kala namin lot-lot na kami. Oo, kinabahan talaga kami nung una. So, unti-unti nyo na po nakikita at nasasaksiyan ng mga kabalbalan namin sa Kapuso Network. At sana po maunawaan nyo. Sana po ay... Ganito kami kakulit pero masaya. Maganda yung may konting nervyos di ba? Kasama yon sa fun. So, tsaka sarap na nakita namin ulit siyempre si Ding Dong, di ba? At siyempre yung mga kasamahan natin dito na matagal na nating di nakikita, nakakatuwa. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.